live out your identity in Christ. So, kailangan isabuhay natin ang ating pagkakakilanlan sa ating Panginoon Kristo. So, alamin na mahal ka ng Diyos, nalulugod sa iyo ang Diyos, at may layunin para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, tulad ng ginawa niya para sa ating Panginoon Kristo. So, kaya nga't ito'y sinasabi na ito'y makapangyarihang mahalagang sandali ng ministeryo ng ating Panginoon Kristo, kung saan siya ay hayagang pinagtibay bilang anak ng Diyos, at ang Espiritu ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan para sa gawain sa hinaharap. At ikaw din ay binigyan, tayong lahat na sumasampalataya at sinasabuhay ang salita ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang gawin natin ang layunin ng Diyos. Kaya kung hindi natin kayang gawin ang layunin ng Diyos, hindi ka maniniwala sa salita ng Diyos. At hindi mo kayang gawin dahil hindi pa natatanggap mo ang Espiritu ng Diyos na binigay niya sa atin. So kaya nga, ito yung katibayan na maging ang Panginoon Kristo ay umasa lamang sa banal na Espiritu upang tuparin ang kanyang misyon sa lupa. So kapag wala ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang tuparin ang misyon natin sa sanlibutan. Kaya nga, gaano pa ba natin kailangan ng kapangyarihang iyon sa ating buhay? So kailangan natin ang banal na Espiritu ng Diyos upang magampanan natin, matupad natin ang misyon natin dito sa sanlibutan. Ang misyon natin sa sanlibutan, to glorify God. Hindi natin misyon na magpakayaman sa ating pamamaraan. So kung gusto ng Diyos na tuparin natin ang misyon natin sa sanlibutan at ang lahat ng magiging pangangailangan natin ay tutuparin din ng Diyos habang tayo'y nagmimisyon sa sanlibutan. Tutuparin niya kung ano yung kailangan natin sa sanlibutan upang matupad natin ang misyon natin sa sanlibutan. Kaya nga bilang mga mananampalataya, inaanyayahan tayo na mamuhay ng isang buhay na pinamumunuan ng Espiritu sa halip sa pamamagitan ng ating laman. Ito'y hindi lamang nangangahulugan ng pag-iwas sa masasamang gawain, ngunit ang aktwal na pamumuhay na may kapangyarihan sa pamamagitan ng presensya ng Diyos na nasa atin, nasa iyo, nasa ating lahat na sumasampalataya. So kaya nga ito'y sinasabi na mamuhay tayo na parang mayroon tayong mga superpower. So hindi natin kayang gawin ang salita ng Panginoon kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kung nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, mamumuhay tayo na may kapangyarihan. Superpower, superman, superwoman. Yan ang kapangyarihan natin bilang mga anak ng Diyos. Kapag tayo'y pinuspos ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay magiging pinakamahusay ng version ng iyong sarili. Handang harapin ang anumang mga hamon, mga pagsubok, mga lahat kayang harapin sa pamamagitan ng lakas na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kaya, living by the Spirit, lumalakad ka ba sa Espiritu ng Diyos ngayon o umaasa ka pa rin sa sarili mong lakas? So, kaya